Dalawang nag-aaway na parehong lalaki, babae kasi siya. Parehong lalaki na may parehong kutsilyo, ano po nangyari sa kanya? Nasaksak po siya. Alam mo yung wala ka namang kinalaman? I understand my concern. I understand my love. Kaya lang po, alamin niyo po, may panghawak na na pantaga eh. Talagang matataga yung leeg mo pag umawat ka. Kasi ang taong nakikipaglaban, ano na yung utak niyan, magulo na eh. Wala nang isipin niyan, oh, hindi ito yung kaaway ko ah. Lahat yan, naawayin, lahat. Di ba? Yung mga nagwawala nga, hindi kayang pigilin. So wag na wag po natin gawin yan. Sabi po sa Proverbs 26 verse 17, do not meddle in someone else's fight. As you are passing by, as you would pick up a dog by its ear. Wag daw po kayo mangingialam sa away ng iba kasi pag nangialam ka sa away ng iba, para kang nakakita ng aso sa gilid at ang ginawa mo sa aso, hinawakan mo yung dalawang tenga at inuga mo. Ano po mangyayari pag ginanon nyo yung aso? Magagalit po muna yung aso. Ayaw nila ng ganun eh. Parang naano sila doon eh. Trigger nila yung para mainis. Biro mo, hindi mo, yung aso mo, ako ginaganon ko yung aso ko, pero aso ko naman yun ng 11 years. So hindi ako kakagatin nun kahit anong mangyari. Kahit nga matapakan ko yun ng hindi sinasadya, hindi ako kakagatin. Pero yung hindi mo aso, nakita mo lang sa daan. Tapos sabi mo lang, inisin ko kaya yung aso. Mag-trip ka lang po, pwede nyo namang subukan. Lapitan nyo, tapos ganunin mo yung tenga, tapos with feelings pa, i-shake mo. Maya-maya, kulang na po yung daliri nyo. Lalo na po kung kasing laki ni Judah yung mga kakagat sa inyo, yung malalaking aso talaga. So pag daw po tayo nakikisali sa away ng iba, ganun daw po yung nangyayari. Kaya mga nanay, mga tatay, mga kabataan, iba-iba tayo ng paniniwala, lalo na pagdating sa politika. Kung iba ang paniniwala ng iba kesa sa paniniwala mo, wala pong problema. Hindi pwedeng ipilit ko na yung paniniwala ko, paniwalaan nyo rin. At hindi nyo naman po pwedeng ipilit na yung paniniwala nyo, paniwalaan ko rin, lalo na po pagdating sa politika. Kasi iba-iba po talaga tayo. Alam nyo po bang ang daming magkakaaway ngayon dahil sa politika? Sila yung mga nagiging spokesperson ng mga nasa taas, pero hindi man sila kilala ng mga yon. Magkakaibigan na matagal na panahon, nag-unfriend. Bakit? Kasi inaano niya si ano eh. Inaano niya yung ano ko eh. Away tuloy kami. Para ka naging lawyer na tuloy. Napakadali po makisali sa away ng iba, pero dapat, alam niyo po that is not your own battle. Pag meron pong ibang tao na nag-aaway, lalo sa pamilya, you pray for them. Huwag po kayo makidagdag at makisali sa kanila. Amen! Pangalawa po, ito pa po yung fight na hindi nyo naman dapat pinapasok. Kapag kaaway ng kamag-anak mo o ng taong malapit sa'yo, dapat kaaway mo na din. Lumapit sa'yo yung kapatid mo. Te, away kami ni ano eh. Galit mo na din, huwag mo na siya bati. Di natin sasali pag naglaro tayo. Pag narinig nyo po yon sa bata, na mga 5 years old, 6 years old, maiintindihan mo pa. 'Di ba? Kasi bata yun eh, mga bata ganyan naman. Nung una, naglalaro, ang saya-saya. Pero maya-maya, nagulat ka na, sabi na nung isa, mas mataas ako sa'yo tumalon. Sabihin na isa, mas mabilis naman ako sa'yo tumakbo. Kanina, naglalaro yun. Sunod na, sabi niya, binili ako ng mami ko ng laruan, robot. Ako binili ko, transformer. Tapos mamaya-maya, nag-aaway na sila. Pag po yung ganong salita, narinig nyo sa bata na, huwag natin batiyan pagka naglaro tayo nating sali yan. Pag nag-swimming tayo sa batuhan, may batuhan pa ba? So, nung bata kasi ako, naririnig ko lang yung batuhan, pero bawal akong pumunta doon, mapapahalo ako. Huwag nating sama sa swimming yan, di natin batiyan. Pag narinig nyo po sa mga bata yon, maiintindihan mo pa. Pero pag narinig po sa inyong mga nanay yon, sabi mo kay kumare, Mare. Labas, dali. Bakit ba? Naglalaba pa ako eh. Si Maring nag-away kami, nagsagutan kami, wag mo na rin papansinin yun ha. Sabi niya, bakit? Okay naman kami, wala naman kaming problema. Hindi. Di ba kaibigan mo ko? O kanino ka ngayong kampe? Sa kanya o sa akin? Bigla tuloy yun nananahimik na naglalaba. Walang kinalaman na damay sa away na meron ka just because gusto mo na yung kaaway mo, kaaway din ng iba.
Normal po yun. Na masaktan ka kapag yung kapamilya mo merong umapi sa kanila. Pero pwede naman pong wag makihalo sa away na meron sila. Di ba yung mga tatay, uuwi yung anak, Daddy! Oh, binatukan ako dun ni ano. Ay, binatukan ka? Hindi mo na inalam yung pangyayari. Halika, puntahan natin. Babatukan ko din. Eh yung binatukan mo, 4 years old. Di ba? Lumabas kayo. Ano? Asan yung nangaaway sa anak ko? Kutos talaga, nangati yung ulo. Alam niyo yung mga kutos na makati sa ulo? Naranasan niyo na dati yon. Kinutusan mo, hello, 4 years old lang yun, away bata lang yun. Iba yung bullying I'm not talking about bullying. Bullying is different. Pag yung anak nyo na bully, talaga yung paglalaban nyo yan ng legal. I mean, sa legal na paraan. Kahit makarating kayo sa principal's office, sa guidance office, paglalaban mo yan. Pero yung yung mga away na mga bata na larong kanto lang, tapos hindi mo muna inalam yung storya, tapos ginawa mo, nangutos ka ng 4 years old na bata, tapos 6-footer ka. Ay naku. Alam mo, gagawin naman ng pamilya nun, papasabugin yung bahay nyo. Binatukan mo yung anak ko, Alam niyo po, ganyan yung nangyayari, kaya may maririnig kayo yung lahi-lahi, nag-aaway. Kasi ganun lang minsan nagsimula. Minsan naman sa lupa, minsan naman sa kung ano. Pero minsan ang pinagmulan yung mga away, bata. Why? Kasi ang naiisip natin, tayo bilang Pilipino, dapat pagkaaway ko, kaaway mo rin. Dapat pag mahal ko, mahal mo. Pero pag di ko bate, di natin bate. Ganun po tayo. Pero mga magulang, alam niyo po ba, na yung mga ganong bagay, that is too childish. Parang bata po yung ganun. Sana wala ka namang kaaway kaya lang dahil nalaman mo na gano'n, nagkaroon ka tuloy ng kaaway. Hindi naman po magandang kaaway ang pinararami. Amen. Kung may pararamihin po kayo sa buhay niyo bukod sa pera, kaibigan. Masarap maraming kaibigan. Huwag pong kaaway ang paramihin niyo. Kasi liliit ng liliit ang mundo mo. Hindi ako pwedeng dumaan dyan sa ano. Bakit naman Mare? Galit kami ni Maring dito na lang tayo sa kabila. Hindi rin ako pwedeng dumaan dyan. Bakit ba? Galit din kami ni Maring Bebang. Ano ba naman yan? Sabi na, saan ka dadaan? Ang buhay pa naman natin, interconnected. Yung buhay natin sa isa't isa, konektado. Bibili ka lang ng suka dyan sa ako nga po, nagpalinis lang ng kuko. Tapos nahihiya yung naglinis sa akin, kinuwento ko kay Pastor Rock. Sabi ko, Daddy, nakakatawa. Wala pa po. Yan. Natatawa kasi ako. Sabi sa akin, sabi ko po, 8:30 na, magkakasal si Ann, so kailangan ko magpalinis ng kuko, hinahabol ko dahil naglaba pa ako. Sabi ko bigla, pagbukas ko nung salon, pwede pa po, may maglilinis pa po, nakatulala lang siya sa akin. Tapos sabi ko, pwede pa po? Opo, pwede pa. Di nagpalinis na ako ng kuko. Pagkaupo ko, ginaganyan niya pa lang yung kuko ko. Sabi niya, alam niyo po, kaboses niyo po yung isang pastora namin sa New Life. Sabi niya pa, alam niyo po, kaboses niyo yung isang pastora namin. Sabi ko, baka naman nagkataon lang. Alam ko, ako lang po ang may boses ganito na lalaki. Sabi ko, talaga po, ang galing po. Hindi ko naman sinasabi agad. Tapos sabi niya, opo, sabi ko, saan po yung church niyo? Sa Westminster po. Sabi kong ganun, wala po akong ayos. Naglaba Walang makeup, naka-short, naka-sleeveless. Humapol lang para magawa yung kuko ko. Sabi ko, talaga po, saan po yung church nyo? New Life Tonto po. So sabi ko, baka ako po yun. Sabi ko sa kanya, isa rin po ako sa pastor ng New Life Tonto. Sabi niya sa akin, para talagang, biglang sabi niya, hindi pastor, lagi kasi ako nasa dulo, kaya naaalala ko lang yung boses mo. Sabi niya, hindi kita masyadong namukaan. Feeling ko pangit-pangit ko ba nung time na yun? Hindi niya ako namukaan. Pero sabi niya, pero yung boses mo, hindi po ako magkakamali, kayo po talaga yun. Biruin niyo po, magpapalinis na lang ako ng kuko, may kakilala pa ako dun. Kaya hindi rin po kami pwedeng makikita niyo kami sa SM, nakikipag-away Diba? Mamaya may mag-video sa amin, si pastor pala yun, nakikipag-away. Kahit anong mangyari po, tiis na tiis kami. Kahit maano kami sa linya, sa traffic, sa ano. Hindi po kami nakikipag-away. Why?
Magugulat po kayo, ang buhay ng tao connected talaga. Di ba magulat ka, may kakilala ka na ang tagal-tagal mo hindi nakita, pero, uy, kakilala mo rin siya? Ay, ikaw din? Ay, naku, ano ba naman yan? Small world. Tapos ang gagawin mo, aawayin mo ng aawayin yung mga tao. Lulungkot po ang buhay pag ganun. Kaya po kung may kaaway ang pamilya nyo, you pray for them, pero wag nyo na pong awayin yung kaaway din nila. Hindi nyo naman battle yun eh. Amen. O eto pa po, isang battle na hindi naman dapat natin pinapasok. The third one is inggit. Sabi nung isang sabi siya, inggit eh. Alam niyo po kung bakit? Ang inggit hindi nakikita. Literal, hindi mo nahahawakan, pero ramdam na ramdam yan. Akala mo, nasa puso mo lang yan. Simpleng inggit lang naman. Pero magugulat ka, lumalago at lumalago pala yan sa puso mo. Nainggit ka lang naman na, sila kumare, ang yabang no? O bakit naman may kotse, daan ng daan dito? Saan po yung dadaan? Natural sa daanan. Alangan naman pong lumipad yung kotse. Or alangan naman pong buhatin niya yung kotse para hindi niyo po makita. Nakatira ka sa highway, sabi mo, pakayabang nagkakotse lang, kala mo naman, di naman brand yung binili nila. Tapos ano pa nga yun, galing lang sa ano yun, daan pa ng daan dito. Daanan po yung bahay nyo, natural po dumaan yun. Bumili po ng kotse, natural, gamitin yun. Kaya lang yung inggit, ang ginagawa sa atin yan, it makes our heart bitter. Hindi nyo po dapat battle yan. Dapat po kung may mga bagay na nangyayaring maganda sa ibang tao, we rejoice with them. Sabihin nyo sa kanila, ay wow, nagkakotse kayo. Kami pangarap din namin, kami na yung susunod. Diba? Pwede mong sabihin yun. Why? Kasi nakikita ng Diyos yung ugali na meron tayo kapag lahat na lang, alam mo yun si kumare, bumili na naman ng rep. Kala mo naman may ilalagay sila dun. Gusto po nila, bawat inom nila, malamig yung tubig nila eh. Hayaan nyo po, ayaw nilang bumili ng tigpipiso na yelo. May yelo pa ba tigpipiso? Wala na? Wala na? Kailan pa? Hindi ako na-inform, hindi ako bumibiling yelo eh. Ay talaga? Magkano na po? 5? Grabe naman. Dati magtinda kaya tayong yelo. Mahal pala yung tinda na nun. Kala ko dati piso lang yung pinabibili ko ng nanay ko eh. Naiingit kayo hanggang sinisiraan nyo yung iba. Healthy po ba yon? Battle nyo po ba dapat yon? Kapag may nangyayaring maganda po sa ibang tao, alam nyo po, makigalak po tayo sa kanila. Kasi katunayan yon na mabuti ang Diyos sa buhay nila. At kapag nakigalak ka sa kanila, sa susunod, pag tama ang puso mo, ikaw naman ang pagpapalain. Hindi mo kasi alam na pwedeng humaharang sa pagpapala yung ugali ng puso na meron ka. Galit na galit ka kapag may nangyayari. Alam mo ba, ang dami kong no? Out of the country. Umalis ng bansa. Di ba kababalik lang nun? Ang yayabang, no? Pinopost pa sa Facebook nila. Natural po, alam naman sa Facebook nyo i-post. Sa Facebook talaga nila yun. Hindi sa Facebook nyo. Tapos sasabihin mo pa, Mare, alam mo, feeling ko nangungutang yan sa Bombay. Sinismis mo pa. Nanira ka pa ng buhay. Nakakatawa po, pero ang totoo, that's not your battle. When people are being blessed, praise the Lord. And then next time, you will be blessed. Pag may desire ka, next time, ikaw naman, you confess, you work on it. And then next time, ikaw naman. Pero alam niyo po, hindi po natin dapat yan ginagawang big deal. At hindi natin dapat pina-fight ang battle na yan. Sabi po sa James 4:2, meron kayong gusto pero hindi nyo makuha. Kaya pumapatay kayo. Gusto nyo mapasain nyo ang mga bagay pero hindi nyo maangkin. Kaya nakikipag-away kayo at nakikipaglaban. Hindi nyo makuha ang gusto nyo kasi hindi nyo naman hinihingi sa Diyos. Kesa pupunuin natin ng inggit yung puso natin pag may magandang bagay na nangyayari sa iba, hingin nyo po sa Diyos yung mga bagay na gusto nyo.
Come on, even the things that you want, not just the things that you need. Kahit po yung mga bagay na gusto nyo, hindi lang yung mga bagay na kailangan nyo, pwede nyo pong sabihin sa Lord. Parang nagsasabi ka sa isang tatay, "Oh Lord Ko po ganun "Oh Lord nangungupahan pa rin kami hanggang ngayon. Lord gusto ko ng bahay, sariling bahay." Humihingi ako sa Kanya, but at the same time, of course, ang greatest act of faith is planning. Gusto mo pala, hindi ka nagplano, paano mong makukuha? Hindi naman babagsak po sa harapan nyo yan. You tell the Lord when you want someone, or something. Okay, someone din. And, number 4 po, anong pinaglalaban natin na hindi naman dapat? Wrong relationships. Pastor, may wrong relationship? Oo naman. Para po ito sa mga kabataan. Yan, mga youth. Tingin kay Ma'am Jade. Jo, sabi ko, youth. Yung mga youth, hindi nyo maintindihan, Pastor, mahal na mahal ko siya. Hindi ako mabubuhay nang wala siya. Sabi ng magulang mo, "Anak, hindi ka mabubuhay nang wala siya. 12 anyos ka pa lang, magugas ka muna ng pinggan." Anak, yung higaan mo nga, hindi mo pa naliligpit, jowa ka agad. Alam niyo po, ibang kabataan, sorry yung ibang kabataan, ipaglalaban ko to, mahal na mahal kita, you and me against the world. Kahit sinuway na yung magulang, lumayas na sa bahay, na hindi na nakinig sa pastor, sa mga kasamahan sa church, kahit sa kaibigan, hindi na nakinig, is it worth fighting for? Talaga bang worth it ipaglaban yan? Na talagang hayaan mo, masaktan mo yung magulang mo just for that one guy? Just for that one girl? Lulukohin at sasaktan mo yung magulang mo na nagmahal, nagluwal, at patuloy na nagmamahal sa'yo hanggang ngayon, hindi worth it, mga kabataan. Ang mga magulang pa naman po, meron niyang instinct. Parental instinct. Kapag sinabi nilang, "Nak, yung dinala mo, hindi ako nagja-judge na ka, pero ba't mukhang snatcher?" Parang siya yung nakipagagawa ng bag ko sa Divisoria. Kaya pala parang namumukhaan ko, Nak. Minsan naman, judgmental lang din yung mga magulang, tamang hinala. Pero minsan pag sinabi ng magulang nyo, with the love that they have, "Nak, parang wag mo munang sagutin. Hayaan mong manligaw muna." Alam niyo po, pakinggan niyo yung mga magulang na ganun, kasi doon kayo maiingatan. Huwag niyo ipaglaban yung hindi naman dapat. Wrong relationships. "Pastor, mahal na mahal ko siya." Hindi nga pwede, may asawa na yun. Kahit mahal mo pa. Hindi pwede. Hindi mo maintindihan, Pastor Mahal ko si kumpare. Mahal ko si kumare. Hindi po pwede kung kumpare mo yun. Dapat kumpare mo lang yun. Tama. Kung kumare mo lang yun, dapat kumare mo lang yun. You shouldn't be fighting sa wrong relationship. Kasi kahit balik-balik ta rin. Kahit po i-turn nyo upside down. Kahit po baligtarin nyo, na mahal mo siya, mahal ka niya, nagmamahalan kayong dalawa. Pero pag may asawa yon, pag mali. Wag po nating baluktutin. Sorry po kasi nakikita ko po ito sa buhay ng mga tao You are fighting for a relationship that is not worth fighting for. Kasi kambing ka pala. Alam niyo po yung kambing? Yan na yung bagong tawag ngayon Sorry, pero wag po kayong mag-alala, pina-check ko naman po kay PH yung notes ko. Wala naman po siyang pinabago. Chinek niya naman po, nabasa niya naman po yan. Kasi makikita mo, nasirang pamilya, tapos nagkaroon na ibang pamilya, tapos nasira ulit, tapos nagkaroon ulit. Kawawa po yung mga bata. Kawawa rin po kayo pag ganun. Pag may asawa po kayo, mahalin niyo po yung asawa na binigay ng Diyos sa inyo. O baka ikaw yung naghanap niyan, hindi Diyos ang nagbigay. Maging tapat po kayo sa kanila. Kung may ugali silang hindi niyo gusto, ipanalangin niyo sa Diyos.
Pag tulog po, lay hands nyo. Ipasa Diyos nyo po. Bendisyonan nyo. Pero wala po yan po yung choice na meron tayo, pero wag po kayong magmahal ng asawa ng iba. Sorry po. Para wala po tayong problema. Wala naman sanang problema, kaya lang, pinipilit po natin na paglaban yung battle that is not ours naman. Amen. At eto po mga kapatid, baka po iniisip natin, ako ang kaaway ko, tao. Yung asawa ko, umuwi na naman ng gabi. Hindi na naman umuwi ng lasing. Tapos walang dalang pera, kaaway ko siya. Yung mga asawa nyo po, yan po ang inyong mga katuwang sa buhay. Katulong nyo po yan sa buhay. Minsan po gusto nyong i-laser gun yan. Sa sobrang pikon nyo dyan, pero ano't ano man, kakampi nyo po yan. Ba't walang nag-i-amen? Parang maraming may sama ng loob sa asawa. Yung mga asawa nyo po, kahit hindi po kayo magkaintindihan, kakampi nyo po yan. Katulong nyo po yan sa buhay. Mag-aaway po pero magbabate. Amen. Hindi po yung mga asawa nyo yung kaaway nyo. Pero naturally, we as human, may iba akong maaaring paniniwala, may iba akong kinalakihan, meron akong ugali, maaari na hindi kayo rin po ganun. Kaya pag pinagsama-sama mo ang mga tao, nagkakaroon po talaga ng clashing. Kahit mag-asawa kayo, kahit magkapatid kayo, meron talaga mga hindi pagkakaintindihan. But don't be deceived, ang kaaway nyo po, hindi tao. Huwag po kayo magalit sa tao na iniisip nyo sana talaga, papakulam ko talaga yan eh. Huwag pong ganon. Sabi po sa Ephesians 6:12, for we are not fighting against flesh and blood enemies. Ang kaaway daw po natin, hindi may blood at may laman. But against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Pero pastor, sige, sinasabi mo ngayon na wag naming pasukan, wag naming ipaglaban yung battle na meron kami. Pero kung may battle kami ngayon, which I know meron po kayo. Every person you would meet, they are fighting a battle you do not know anything about. Meron pong bawat tao may pinagdadaanan. Kahit si Pastor Herbie po na pag nagturo talaga dito, lahat tayo nabe-bless, may pinagdadaanan po yun, imposibleng wala. Kahit ako po, kahit kayo for sure, lahat tayo may pinagdadaanan. Pastor, lahat naman pala tayo may battle. Pero paano natin ifa-fight yung ating mga battle? Unang-una po, you fight your battles through prayer. Amen. The best way to fight your battles is on your knees in prayer. Mga magulang, kapag may sakit po, bago po kayo magsalita ng mga negatibo, manalangin po muna kayo. Naiintindihan ko bilang magulang, kapag may sakit yung mga anak natin, yung mind natin overthink eh. 'Di ba? Nagkalagnat lang, naku baka dengue to. 'Di ba? Kasi ang totoo, natatakot lang naman tayong may mangyaring masama sa anak natin. Pero that won't help at all. Kapag may sakit po, bago po kayo magsalita ng kung ano-ano, ang una nyo pong gawin, manalangin. Ipagkatiwala na mabuti ang Diyos at nanggagaling ang kagalingan, tunay na kagalingan sa Diyos. Amen. Mga magulang, kapag may kakulangan kayo sa bahay, you pray. Huwag niyo pong hanapin si Bombay. Kasi pagka meron ng mga kailangan bayaran, bills na hindi mga biglang nag-came up lang, ang agad natin, sinong mauutangan? Saan friends list ko? Titingin ka dun, tapos tinitingnan mo, sino mautangan? Tapos, ang mo agad, bungad mo agad sa chat, Mare, kamusta? Yun, sunod na nun, pag nireplyan mo, okay lang naman, pautang. Ganyan na yung kadalasan ngayon eh. Pag po may kakulangan, natanggal sa trabaho, bumabagsak na business, alam niyo po, bilang pamilya, ang gawin niyo manalangin. Kasi kadalasan po, nakakalimutan na natin itong gawin. Kapag po merong hindi pagkakaintindihan sa pamilya, pag kayo sa pamilya nag-aaway-away kayo, let someone pray. Alam niyo po ako, sa totoo lang, pag nagkaaway po kami ni Pastor Rafi, after ng diskusyon, hindi pagkakaintindihan, kapag mag-isa na ako na matutulog,
Magkatalikuran kami, syempre. Pero natutulog pa rin po kami sa isang kwarto, syempre. Alam mo, magpe-pray po ako. Lord, paliwanagan mo nga po yung isip niya. Hindi, char lang. Joke lang. Lord, siya talaga. Siya yung may mali. Ganun. Hindi, joke lang. Sabihin ko po talaga, Lord, tulungan mo kaming magkaayos. Paliwanagan mo yung isip namin. Pag ako yung mali, alam niyo sabihin ko, Lord, bigyan mo ako ng courage na mag-sorry. Kasi minsan, isang salita lang yun, pero ang bigat, ang hirap-hirap sa ating bitawan. Tama o tama? Sabi nung asawa mo, magsusorry ka na lang. Di sorry. Sabi mo, wag ganyan, hindi galit. Sorry. Plastic pa din, hindi pa rin masabi. Hindi ganyan yung mas maayos. Sorry. Ang tao pa naman po, ramdam na ramdam kung talagang kayo. Sincere kayo. 'Di ba? Even po sa mga hindi pagkakaintindihan, pwede po tayong manalangin sa Diyos. Kapag may problema, wag agad takbo sa kung saan-saan. Takbo kung kani-kanino. Una yung takbuhan ng Diyos. Una yung sumbungan ng Diyos. Una yung hingan ng tulong ang Diyos. Why? Praying shows that you cannot do it on your own and you acknowledge that you need God. True or false? Hindi, wala pa nga, ala. Sobrang active. Hindi sila inaantok. Ito pa lang po yung tanong. Paano nangyari din kahapon sa youth to, no? Sabi ko rin sa mga kabataan, true or false, may sumagot agad na true. Wala pang ang tanong eh. Eto po True or false? Wala pa nga po. Makapangyarihan ang panalangin. Sino po nagsasabing true? Sino po nagsasabing false? Wala. Sino po nagsasabing trolls? Trolls. True or false? Trolls na lang. Ito po ang sagot. Makapangyarihan ang panalangin. True or false? False. Sabi ng mga mata nyo, huwag niyo po akong awayin. Ang panalangin, hindi yan magiging makapangyarihan kung panalangin lang. Pero ang makapangyarihan at ang may kapangyarihan ay kung kanino ka nananalangin. Amen. Kasi pwede ka naman talagang mag-pray. Everyone can pray. Every religious, lahat po ng mga religious sect may prayer. Minsan nga kahit may mga prayer rally, namatay pa din, hindi pa din nangyari. Pero hindi kasi wag po tayong malito. Hindi magandang manalangin, pero hindi yung panalangin na may kapangyarihan. Ang may kapangyarihan, kanino ka nananalangin? Ang makapangyarihan, yung Diyos na pinananalanginan mo. Amen. At pag nagpe-pray po tayo, we are acknowledging na, Lord, hindi ko talaga kaya to. Kailangan ko ng tulong mo dito. At alam niyo po, ang Diyos nagagalak kapag totally dinedepend natin ang buhay natin sa Kanya. Kapag po lumalapit tayo sa Diyos at humihingi po tayo ng tulong, gustong-gusto po yan ng Diyos. Amen! Number 2 po, how are you going to fight your battles? Fight it through worship. Turn your worry into worship and watch God turn your battles into blessing. Mga kapatid, kailan po kayo huling nanalangin na talagang, nag-worship, na talagang lahat ng sama ng loob, sumbong, hinanakit, iniyak mo sa Lord through worship? O baka nasanay na lang kayo na tuwing linggo nag-worship tayo. Baka nasanay na lang kayo na basta papanik yung music team, tapos alam na, isa lang yung joyful dyan, yung masaya. Tapos nun, nakakalungkot na yung kanta. Solemn. Tapos niya magpe-pray na. Tapos niyan mag-pray, offering na. Tapos word na, tapos uuwi na kami. Baka ganun na lang po ang tingin nyo sa church. Hindi po. Every time we worship, alam nyo po ba, God wants to move in your life. Every time we worship God because He is good. We worship God because He is God. We worship God because He deserves it. Karapat-dapat po ang Diyos doon. Pero dahil napakabait ng Diyos, kapag nagpupuri po tayo, nagbibigay na ang Diyos ng kalakasan sa iyo.
Nagbibigay ng kagalingan. Meron na palang mga sakit na dapat lalabas sa katawan mo. But because you worship the Lord, during worship, pinagaling ka na ng Diyos. May mga bukol pala na lalabas that hindi mo man lang alam. May mga bukol na palang tutubo sa katawan mo, pero hindi na lumabas. Bakit? During worship, God did His thing. Ginawa pala ng Diyos yung kaya niya nang gawin. Kaya po kapag mga magulang, pag litong-lito na kayo, huwag kayong magpakamatay, please lang. Huwag niyong ipasa yung pain sa iba. Huwag kayong magalit sa mundo. Pero ang gawin niyo po, kapag hindi niyo na alam ang gagawin ninyo, tumakbo kayo sa Diyos at purihin niyo po siya. Even at your own room, even sa CR kung wala po kayong room. Even everywhere. Sabi ko nga sa mga kabataan, kapag nagka-counsel ako, sabihin nila, hindi nila alam yung gagawin, gulong-gulo yung isip nila. Isa sa sinasabi ko, you just play worship song. Hayaan mo lang mapakinggan mo, kahit hindi ka kumanta, kahit hindi ka magtaas ng kamay. Kasi alam niyo po kung anong nangyayari? Habang napapakinggan mo yung mga worship song, nare-remind ka gaano kabuti ang Diyos. Nare-remind ka gaano kadakila ang Diyos. At nare-remind ka na makapangyarihan ng Diyos at kaya niyang kumilos sa sitwasyon na meron ka. Amen! And last po, i-fight niyo po yung inyong mga battles, believing that God is with us. Mga kapatid, kasama niyo po ang Diyos. Hindi niyo kailangan maging mag-isa sa buhay na ito. Kasama niyo ang Diyos, Emmanuel, God is with you. That is the very reason kung bakit bumaba ang Diyos sa mundo. Hindi dahil lang nagtitrip siya. Of course, He wants to rescue us and to save us. Pero alam niyo po ba, isang pinapakita ng pagbaba ng Diyos sa mundo ay para ipakita sa iyong anak, kahit kailan hindi mangyayaring magiging mag-isa ka. Kasi kasama mo ko. Anumang laban na meron ka, anumang sakit na meron ka, anumang kakulangan na meron ka, anumang depression na meron ka, anumang utang na meron ka, anumang rejection na naramdaman mo, anumang bagay na hindi mo maintindihan na nangyayari sa buhay mo, anak, kasama mo ko. God wants you to know that. Ang sarap malaman po na may kasama kayo, di ba? Di ba mas gumagaang yung buhay when someone is with you? Di ba mas nagiging madali ang buhay kapag alam mong may kasama ka? Pero mas masarap malaman na ang kasama mo ang Diyos. At kahit magkamalit magkasala ka sa Kanya, hindi ka tatalikuran ng Diyos. Hindi ka iiwan ng Diyos. Hindi ka tatablahin ng Diyos. Amen! Sabi po sa 2 Chronicles 20 verse 17, "But you will not need even to fight. Take your positions, then stand still and watch the Lord's victory. He is with you, O people of Judah and Jerusalem. Do not be afraid or discouraged. Go out against them tomorrow, for the Lord is with you." Basahin ko po ulit, gawin nating New Life Tonda version. "But you will not even need to fight. Take your positions, then stand still and watch the Lord's victory. He is with you, O people of New Life Tondo." Amen! Kasama daw po natin ang Diyos. Do not be afraid or discouraged, for the Lord is with you. Can you just close your eyes right now? The Lord is with you. Whatever situations, baka meron po sa inyo ngayon na haharap sa isang karamdaman na malubha. That is your battle. Yung iba naman po sa inyo, ang battle nyo ngayon, yung negosyo na meron ka na pinaglaanan mo ng lahat, ng buhay, ng pagod, bumabagsak yung negosyo. Or baka naman po ang battle nyo po ngayon sa sarili nyo. You keep on condemning yourself. Ang battle nyo po sa sarili nyo, ang tingin nyo, hindi ko kayang gawin yung ginagawa ng iba. Ang baba ng tingin nyo sa sarili nyo, and that is your battle. Baka yung iba po sa inyo, ang battle nyo, yung marriage nyo, nagpo-fall apart na. Yung marriage nyo, parang maghihiwalay na kayo. Yung iba po sa inyo, ang battle ninyo, di ka makatulog sa gabi. Kasi yung mind mo, takbo ng takbo, isip ng isip. You are overthinking na. Yung iba po, ang battle po sa inyo, is you have a lot of questions. Lord, why? You have a lot of battles already, people. You do not fight
yung battle na hindi po sa inyo. Pero ang masarap malaman, kahit sa dami ng battles na meron ka, kasama mo ang Diyos. May kakampi ka. At yung kakampi mo na yon, hindi ka iiwan, hindi ka tatablahin, at hindi ka iiwan sa ere. Yung kakampi mo na yon, palaging magmamahal, magtitiwala, tatanggap, magbibigay sa iyo. Yung kakampi mo na yon, kahit anong mangyari, hindi ka iiwan. Pakinggan po natin ang kantang ito. There's a table that you prepared for me in the presence of my enemies. It's your body, your blood you shed for me. This is how I fight my battle. There's a table that you prepared for me in the presence of my enemies. It's your body and your blood you shed for me. This is how I fight my battle. And I believe you've overcome it. Come on, tayo po tayong lahat. At sabay-sabay po natin kantahin at purihin ang Diyos natin. Come on, let's sing! This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. If you are in a big challenge right now, kung meron kang battle ngayon, which I'm sure meron po tayong lahat, tapos hindi mo na alam yung gagawin mo. Mga kapatid, ito po yung isang bagay na gawin mo. Magtiwala ka sa Diyos. Ng buong puso mo. Maniwala ka na hindi ka iiwan ng Diyos. Maniwala ka na tutulungan ka niya. Maniwala ka na gagamutin niya yung sakit na meron ka. If you're fighting ngayon sa mga sakit na malubha, cancer, or wala ng lunas, come on. This is how you are going to fight your battles, by believing that He is your healer. Kung may kinakaharap po kayo ngayon na financial crisis sa pamilya, this is how you are going to fight, by believing that Jesus, He is your provider. If you are battling with depressions right now, you cannot even sleep at night, hindi ka makatulog, I want you to know that Jesus is your peace. Kayang pagalingin ng Diyos, even yung depression, even yung anxiety, hindi lamang yung mga sakit. Come on, can you just raise your hands right now? And this is how we are going to fight our battles. Hallelujah! This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look Baka po like iniisip I'm mo ngayon, surrounded, but I'm surrounded by Lord, you. punong-puno ako ng problema. Pinapalibutan ako ng problema. Ibinababa ako ng problema. Maaari talagang may problema, pero ang katotohanan po, you are not surrounded by problems, but you are surrounded by the love of God. You are surrounded by the power of God. You are surrounded by the goodness of God. You are surrounded by the kindness of God. Hallelujah!
kasama niyo po ang Diyos, huwag po kayong mag-alala. Kahit anong battle, hindi kayo matatalo. Hindi po kayo matatalo. Ibibigay ng Diyos ang victory sa inyo. Ibibigay ng Diyos ang katagumpayan sa mga buhay ninyo. Amen. Can you just raise your hands right now? And let us all pray. Father, we thank you because you are good. Father, we thank you that you will not change. Ama, salamat kasi kasama ka namin. During hard times, pag kami mismo hindi namin maintindihan yung sarili namin, naiintindihan mo kami. Pag kami mismo naguguluhan, kasama kapatid namin. And right now, God, you see the hands and the heart of your people, Lord God. Many of them are fighting battles na akala nila sila lang yung kailangan lumaban. But thank you, Lord God, because tinuturo mo sa amin ngayon na hindi namin kailangan lumabang mag-isa. Nakasama ka namin anumang laban na meron kami. Anumang laban na kailangan naming mapagtagumpayan, nandyan ka, kasama ka namin. Kaya't maraming salamat, Ama, maraming salamat, Espiritu Santo, because right now, as we worship, as we lift our hands, as we trust in your kindness and in your goodness, we as a church, we believe that we have a God who is with us, who is for us, and not against us. Meron kaming Diyos na hindi galit sa amin. Meron kaming Diyos na mahal kami. At meron kaming Diyos na tutulong sa amin na mapagtagumpayan anumang battles na meron kami. Hallelujah! Oh, come on! Praise God for the victory! Taas po natin yung kamay natin sa Lord for the last time. For the last time. Because sometimes the only way to win the battle is to surrender. Some of you need to surrender everything to Jesus. As we fight and as He fought for us. Father God, we surrender. Father God, we surrender, Lord. We surrender everything, Lord, to you, Jesus. We surrender everything, Lord, to you. We surrender our pride. We surrender our sickness. We surrender our troubles. We surrender our problems. We surrender. We surrender to you, Lord. We surrender, Jesus. Come on, church. Surrender to Jesus. Hallelujah. We surrender to you, Lord. We surrender to you, Lord. We surrender to you, Lord. Marami sa inyo, yan ang hindi nyo ginagawa. Yan ang marami, kadalasan sa atin dito, yan ang hindi nyo ginagawa. Yung magtaas ng kamay ng sobrang laya, ng freely. Ng freely. Kahit nasa church na kayo, nahihiya pa rin kayo magtaas ng kamay. That's why you're not going to be able even to do it in your house. Kaya pag may chance kayo to really lift up your hands, come on. Just lift up your hands to Jesus. We surrender, Lord. Freely. Come on, feel the freedom. Lord, ayaw na namin, Panginoon, ng matali. Gusto na namin ng malaya. Gusto na namin ng malaya sa utang. Malaya sa sakit. Malaya sa kabigatan. Malaya sa lahat ng anumang problema. Hallelujah. At Lord, sa aming pagsuko, kasama ng aming pagtanggap, ang pagmamahal, ang pagpapala, ang bendisyong galing sa iyo, ang kalakasang galing sa iyo, ang kagaangan ng kalooban at kalinawan ng isip. Salamat, Panginoon. Dinala mo kami sa lugar na ito. Pinaranas mo sa amin ang kalayaan. Nakipaglaban ka para sa amin at patuloy na nakikipaglaban para sa amin, Lord. Kaya walang lalabas na mahina, walang lalabas na talunan, walang lalabas na mahirap, walang lalabas na may sakit, walang lalabas, Panginoon, na may kabigatan.
Sapagkat, Lord, ipinaglaban mo na kami. Ipinaglaban mo na kami, Lord. Kaya naman, Ama, binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagdakila, at ang lahat ng pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ay